Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Arnel, taong 1971, Candelaria, Capiz. Itong mga panahong ito, nasa kasagsagan ng panggagambala ng mga aswang sa Candelaria. Sila Arnel noon, 2:00 pa lang ng hapon, hindi na lumalabas ng bahay nila. Ayon kasi sa mga magulang niya, na sa mga oras na yon, nagsisilabasan ang mga aswang. Kapag sumisilip naman sila sa kanilang bahay, wala naman silang ibang makikita maliban sa mga taong madalas na naglalakad ng mga ganoong oras. Sa maniwala kayo o sa hindi, sa lugar ni Arnel, iilang tao lamang ang lumalabas kapag malapit nang sumapit ang takip silim. Sa pagkakatanda niya, ang paulit-ulit niya noong nakita kapag 2:00 na ay yung isang batang bungi, kasama palagi ang nakakatanda nitong kapatid. Pagdaan nito sa kanilang bahay, sinusundan niyo ng 2 matandang lalaki na mabilis na naglalakad at diretso lang ang tingin. Matapos noon, pansamantalang tatahimik ang buong lugar hanggang sa lumipas na ang hapon. Unahan ko na kayo magpapaalala sa inyo. Baka kasi meron na namang magreklamo sa kwentong ito. Tandaan nyo, ilang dekada na rin ang nakakaraan. Marami na ngayong nagbago sa Candelaria. Kaya sana iwasan nating mangutya ng mga hindi kaaya-ayang bagay sa mga taong nakatira rito. Sigurado ko, kung may aswang man dito ngayon, piling tao na lamang. O di kaya hindi na nagpapakita. Balik tayo sa kwento. Bago natin umpisahan ang karanasan ni Arnel, nais ko munang ilahad sa inyo kung papaano nangibabaw ang lahi ng mga aswang sa kanilang lugar. Nag-ugat ang lahat-lahat ayon sa kanyang ama noong pumanaw ang albularyong nakatira sa lugar nila. Sinasabing ang albularyong yon ay napakaraming kaibigang engkanto. Ang mga kaibigan nito ang nagpapanatili ng kalinisan sa kanilang lugar. Yun din ang rason kung bakit wala roong naninirahang aswang noong nabubuhay pa ito. Nabago lamang ang lahat nang tuluyan na yung nawalan ng lakas para pamahalaan ang mga engkanto. Dagdag pa ng ama ni Arnel, 2 araw lang ang dumaan. Doon na nila naramdaman ang pagbabago ng ihip ng hangin sa kanilang baryo. Hindi nila mawari pero malakas ang kutob nila. Meron ng masamang presensya ang nakapasok. Magmula noon, gabi-gabi na silang ginagambala ng mga aswang hanggang sa dumating ang puntong kahit 4:00 pa lamang ng hapon ay meron na sa kanilang nabibiktima. Sinubukan pang pigilan ng mga antingero ang mga nangyayari pero sadyang malakas ang pamilya ng mga aswang na nakapasok. Dahil dito, wala na silang nagawa kundi ang umiwas na lamang. Upang patuloy pa rin silang makaiwas sa kabila ng mga panganib, ibinigay nila ang 3:00 ng hapon hanggang 3:00 ng madaling araw bilang oras ng mga aswang. Sa pamamaraang iyon, hindi na nila ito makakasalamuha pa at mas lalong tataas ang pag-asa nilang makaligtas sa bawat araw na dumaraan. Sa taong ito, nasa edad 17 na taong gulang itong si Arnel. Siya ang panganay sa kanilang 3, kung kaya't obligado siyang sumama sa kanyang ama sa trabaho araw-araw. Hindi na rin siya noon nagka-interes pang mag-aral. Gawa ng maraming bata ang nabiktima ng mga aswang sa paaralan. Sa maniwala kayo o sa hindi, dahil sa lakas ng sabulag at pagkubling dinadala ng aswang, piling tao lamang ang nakakatunog ng pag-atake nito. Yung batang nagawa nitong mapatay, gumagawa sila ng kapalit nito upang hindi yun mapaghinalaan kaagad ng pamilya. Ang mas nakakalungkot pa, sa lahat, ilang buwan yung makikisama sa pamilyang yon bago ito bawian ng buhay. Maalis lamang ang sabulag sa oras na
inilabas ang katawan nito sa bintana ng bahay. Dahil dito, walang nakakaalam sa kanilang lugar kung sino-sinong tao na sa kanila ang nabiktima ng mga nilalang. Bagaman kilala nila ang pamilyang gumagawa nito, hindi nila yon basta-bastang napapaalis, buhat sa nakakakilabot nitong kakayahan. Hindi man sa pagmamayabang, pero sa oras na sinumpa ka ng mga nilalang na yon, lahat ng sasabihin nito sa iyo na iyong maririnig ay magiging totoo. Isang umaga, habang naghahanda si Arnel at ang kanyang ama, nasipat nila yung mga kakilala nitong nagmamadaling pumasok sa bahay nila. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, agad naman itong inakbayan ng kanyang ama, sabay pasok sa loob ng bahay. Pagdating nila noon ng sala, dahan-dahan naman silang umupo, na para bang meron silang seryosong pag-uusapan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang magkaroon na ng pagkakataon ang lalaking yon na makapagsalita, agad naman yung nagwika sa kanila ng, "Dante, dumating na yung kapatid kong albularyo. Ang sabi niya, gumawa tayo ng grupo. Hindi na natin hahayaan pa na manalasa sa ating lugar ang mga demonyong yon. Sawang-sawa na ako, Dante. Kung sana noon pa tayo nakipaglaban, buhay pa sana ang anak ko." Nang marinig naman ni Arnel ang sinabi ng lalaking yon, doon niya napagtanto ang pakay nito. Hindi naman siya tumutol sa nais nitong mangyari. Sa kadailanang noon pa man, hangad na rin niyang mapalayas ang mga aswang sa kanilang lugar. Maya-maya pa, pagbaling niya ng kanyang paningin sa kanyang ama, narinig naman niya yung sumagot dito ng, "Makakaasa ka sa tulong ko, pero sa ngayon, nais ko sanang piling tao lang ang makakaalam tungkol sa pinag-uusapan nating ito. Palihim tayong gagawa ng grupo at kapag malakas na tayo sa tulong ng kapatid mo, doon na tayo atake. Mas mainam na wag muna nating pairalin ang ating emosyon ngayon para hindi mabulilyaso ang mga planong iniisip ninyo." Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman yung umalis na para bang walang nangyari. Nang mapagtanto naman nila Arnel na huli na sila sa kanilang mga trabaho, agad naman silang umalis sa kanilang pamamahay. Pagdating nila noon sa palayan, agad naman silang nagtanim ng sangayoy. Hindi sila maabutan ng 3:00 ng hapon. Habang abala sila sa kanilang mga ginagawa, pansin na pansin naman nila ang iilan nilang kasamang magsasaka na animoy hindi mapakali sa kinaroroonan ng mga ito. Akala nila Arnel, may mga pinag-uusapan lang ang mga taong yon. Pero pagtungtong ng 10:00 ng umaga, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang bunging bata na naglalakad sa mismong tabi pa ng kanilang pinagtataniman. Kagaya ng palagi nilang nasisilayan dito, diretso lang ang lakad nito at hindi yun tumitingin kung saan-saan. Nang malapit na yung lumagpas sa kanilang kinaroroonan, bigla na lamang silang natigilan ng maramdaman nilang dahan-dahan yung nagmamasid sa kanila. Pagtitig nito sa kinaroroonan ng kanyang ama, agad naman sila nitong tinuro na parabang meron itong nais ipaiwatig. Subalit dala ng kanilang takot na nararamdaman, hindi na nila kaya pang umimik. Pagkaalis nito, agad naman silang umalis ng palayan para makauwi na. Hindi na nila tinapos ang kanilang ginagawa sa takot na baka bumalik pa ang nilalang na yon kasama ang pamilya nito. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad naman nilang isinarado ang lahat ng bintana at pinto. Umaga pa nun, pero nagtatago na sila Arnel na para bang meron silang nagawang kasalanan. Hindi naman umangal ang mga kapatid niya sa ginawa ng kanyang ama, lalo pat nakasanayan na din nila yung gawin. Habang nagpapahinga at nakikiramdam sa paligid, panay naman ang pag-uusap ng mga magulang nila. Maya-maya pa,
Pag-alis ng kanilang ina, agad niya namang nilapitan ng tatay niya para yon ay kausapin. Tay, bakit to parang kinakabahan kayo? Baka naman hindi tayo yung tinuturo ng batang yon. Malay mo nagkamali lang siya. Wika ni Arnel sa kanyang ama. Nang marinig naman yon ng kanilang padre de pamilya, seryoso namang yung napatitig sa kanya habang sumasagot ito ng, "Hindi nagkakamali ang mga aswang, Arnel, lalo na ang pamilyang yon. Napakalabo mangyari niyang iniisip mo. Siguro, napakinggan ng bata kanina yung mga pinag-uusapan namin ng kaibigan ko. Bahala na, mangyari nang dapat mangyari. Sawang-sawa na rin naman ako sa ganitong sitwasyon." Dahil naman sa sinabi ng kanyang ama, napatahimik na lamang siya habang malalim na nag-iisip. Kinagabihan noong araw na yon, matapos ang kanilang hapunan, minabuti muna nilang magpaantok sa may sala. Habang nakikipaglaro siya noon sa kanilang bunso, dahan-dahan naman nabaling ang kanyang atensyon sa labas ng kanilang bahay. Matapos nilang makarinig ng mga tila kakaibang pag-angil, makalipas lamang ang ilang minutong pagramdam, agad naman siyang inabisuhan ng kanyang amang manahimik dahil sa meron itong nararamdamang nilalang na umaaligid. Pagsilip nilang dalawa sa dingding ng bahay nila, laking gulat na lamang niya nang makasilay sila ng dalawang nilalang sa labas ng kanilang bahay na unti-unting lumalapit sa katabing bahay nila. Paglundag ng isa sa mga ito sa bubong, walang habas niya naman yung pinagkakalmot hanggang sa magsiliparan ang mga piraso ng pawid. Nang makalikha na yon ang sapat na butas, doon na lamang nila narinig ang pagsigaw ng mga taong nagtatago sa loob. Bagaman nais nilang tulungan, alam nila sa kanilang mga sarili na wala silang magagawa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kitang-kita nila kung papaano kumalat sa buong lugar ang dugo ng kanilang mga kapitbahay. Bago pa man tuluyang malipol ng mga aswang, sakto naman ang kanilang pagsilay sa dalawang kaibigan ng kanyang ama, kasama ang isang albularyong dayo lamang sa lugar nila. Bawat isa sa mga ito may daladalang mga sulo, habang patuloy na sinisigawan ang mga nilalang na yon ng mga buhay na salita. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maramdaman nilang dahan-dahan ang tumatahimik ang buong paligid, doon nila nasilayan ang paglabas ng 5 aswang. Pagharap nito sa 3 lalaking naglakas loob, panay lang naman ang ginagawa nitong pag-aangil na parabang naninindak. Sa puntong yon, nagkaroon naman ng lakas ng loob ang kanyang ama na lumabas para tumulong. Ilang beses pa yung pinigilan ng nanay nila, pero wala din yung nagawa. Nang makuha na nito ang palagi nitong hinahasang talibong, inabisuhan siya nitong bantayan ng kanyang ina at mga kapatid anuman ang mangyari. Matapos namang ihabilin yon sa kanya ng ama, agad niya namang isinarado ang pintong nilabasan nito. Sa muling pagsilay ni Arnel sa kinaroroonan ng mga nilalang, nasipat niya yung nagtatangka ng sumugod sa 3 lalaking kaharap ng mga ito. Subalit bago pa man nila yon magawa, bigla namang yung napatras ng masipat ng mga ito ang kanyang amang papasugod. Paglapit ng padre de pamilya nila sa kinaroroonan ng mga aswang, walang habas niya naman yung pinagtataga hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na yung napatras. Nang mapagtanto naman ng ama niya na malayo na sa 3 kaibigan nito ang mga nilalang, dahan-dahan naman siya roong lumapit para makipag-usap. Sa bahagyang pagkaantala ng labanan, ramdam na ramdam pa rin ni Arnel na walang balak umatras ang mga aswang. Sapat ngang basihan sa kanya noon ang mga nanlilisik na mga mata nitong nakatitig sa 3 na taong nangahas na kumumpronta rito. Maya-maya pa, doon niya nasilayan ang pagbabagong anyo
ng isang nilalang kung saan hindi naglaon, tumambad sa kanya ang matandang hubot-hubad na naliligo sa dugo na pinaghubaran nitong balat kayo. Dahan-dahan niyong lumapit sa kanyang ama at kasabay nito ang mayat-maya nitong pag-angil na parabang mamamatay na. Sa pagdating nito sa kinaroroonan ng magkaibigan, nag-aangil namang nagwiwika sa kanila ang matandang yon ng, "Mas pipiliin nyo palang makipaglaban sa amin kaysa itago ang mga buntot ninyo. Kung gayon, hudyat na ito ng laban sa pagitan ninyo at ng aming angkan. Humanda kayo. Magmula sa gabing ito, magbabago na ang mga mangyayari dito sa baryo. Isinusumpa ko, hindi kami kakain ng ibang tao hanggat hindi namin kayo nauubos." Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, bigla naman yung kinumpronta ng kasamang albularyo ng kanyang ama habang sumasagot dito ng, "Kayong bahala sa gagawin ninyo. Makikita natin kung ano ang magiging resulta bandang huli. Kagaya ninyo, hindi rin kami aatras sa anumang uri ng laban." Kasabay ng pagwika ng albularyo ay ang dahan-dahan naman itong pag-ihip ng tigalpo sa hangin na siyang naging sanhi upang umatras pansamantala ang kanilang mga kalaban. Sa pagkawala ng mga ito, agad naman nilang pinuntahan ang pinasok nitong bahay kung saan doon nila nakita ang dalawang mag-asawang umiiyak habang kalong-kalong ang walang buhay nilang anak. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan ang nagtitipon-tipon ang grupo na kinakaaniban ng kanyang ama sa kanilang bahay. Ang pinagkakaabalahan ng mga ito ay ang pagpatay ng kambing upang makalikom ng sapat na dugo. Gagamitin nila ang mga dugong yon bilang isa sa mga sangkap sa ginagawang pangontra ng albularyong tumutulong sa kanila. Naniniwala noon ang albularyo na sa pamamagitan ng pangontrang gagawin niya, mawawalan na ng kakayahan ng mga aswang na pumasok sa mga bahay-bahay tuwing papalubog na ang araw. Isa rin yon sa kanilang mga plano. Kinakailangan nilang may sakatuparan para bago nila gawin ang pagsugod sa pugad ng mga aswang. Sa paglipas ng mga araw, hindi naman naging madali para sa pangkat ng kanyang ama ang lahat-lahat. Tuwing sumasapit kasi noon ang hapon, saksing buhay itong si Arnel kung papaano sila sugurin ng mga aswang sa lugar na yon. 3 araw pa lang din noon ang nakalipas, pero 5 na sa kanilang mga kasama ang tuluyang binawian ng buhay. Dahil dito, mas lalo pang binilisan ng albularyo ang kanyang ginagawa hanggang sa tuluyan na nitong mabuo ang pangontrang wawasak sa mga nilalang na yon. Sa pagsapit ng gabi ng linggo, nagpasya silang tumungo sa pugad ng mga aswang. Hindi naman naging madali para sa kanila na hanapin ang lugar lalo pat matagal na nilang alam na naninirahan ang mga nilalang na yon sa dulong bahagi ng palayan. Sa pagbagtas nila ng daan, halos hindi mabilang na sa bulag at bagat ang tumambad sa kanila. Alam nilang pilit silang pinipigilan ng mga nilalang na yon, pero dahil sa lawak ng karunungan ng kasama nilang albularyo, kung kaya't nalagpasan nila yon ng walang kahirap-hirap. Nga pala, sa paglalakbay noon ng ama ni Arnel, isinama pala siya nito. Nagkataon kasing kulang yon sa tao na kinakailangan magbitbit ng kanilang mga gamit kung kaya't wala din siyang pagpipilian. Sa pagdating nila sa pugad ng mga aswang, minabuti muna ng kanyang ama na siguraduhin ng kanyang kaligtasan. Nang mapagtanto nitong medyo may kalayuan na siya sa lugar, agad naman yung bumalik sa grupo para mapag-usapan ang kanilang gagawing plano. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan namang nagpakita sa kanila
ang iilang mga aswang na nagbabantay sa pugad. Ayon kay Arnel, umabot sa 15 ang bilang ng mga ito. Bawat isa sa mga nilalang na yon, bukod tangi ang itsura sa bawat kasama nitong naroroon. Paglalarawan pa niya sa mga nilalang, para din yung ordinaryong tao. Pero ang pinag-iba lang ay ang iilang parte ng mga katawan nito. Bukod sa mga nanlilisik nitong mga mata at napakabaho nitong amoy, napakalaki rin ang bunganga ng mga nilalang na yon. Ayon pa sa kanya, maaring kaya nitong lumulon ng isang buong bata buhat sa kakayahan nitong palakihin ng gusto ang kanilang mga bunganga. Sa maniwala kayo o sa hindi, merong isang aswang na nasipat doon si Arnel na kumukuha ng isang mahabang buto sa mismong bunganga nito. Hindi niya mawari kung papaano yon pinagkasya roon ng nilalang, pero naniniwala siya na hindi siya pinaglalaruan ng kanyang paningin. Makalipas pa ang ilang minutong pagkakaroon ng katahimikan sa paligid, doon na nga sumugod ang mga aswang. Nang masipat naman yon ang kanyang ama, buong puwersa naman yung sumugod bitbit ang kani-kanilang mga sandata. Nakipagbuno ang mga ito kahit alam nila sa kanilang mga sarili na wala silang laban sa mga aswang. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, pilit namang binabantayan ng iilan sa kanila ang albularyong gumagawa ng ritual para mapahina ng gusto ang kanilang mga kalaban. Sa loob ng humigit 15 minutong pakikipagbuno ng mga ito, dumating na nga sa puntong ramdam na nila ang pangingibabaw ng mga nilalang sa kanilang grupo. Mabuti na lang, bago pa man sila tuluyang malipol ng mga ito, nagawa ng maisakatuparan ng albularyo ang ritual na kanina pa nito ginagawa. Pagbaon nito ng isang patay na paru-paro sa lupa, lahat ng aswang sa paligid ay unti-unti na ring nanghina. Sa sobrang panghihina ng mga ito, hindi na namalayan ang mga nilalang na yon na bumagsak na pala ang kanilang katawan sa lupa. Sinubukan pa nilang pangibabawan ang lakas ng ritual ng albularyo, pero naging imposible na yon para sa kanilang grupo. Ayon sa albularyo, ang pagbaon niya sa paru-parong inihipan niya ng mga usal at sumpa ang nagpapawalang bisa sa lahat ng kakayahan ng mga aswang. Saklaw din ito ang lahat ng mga sigbin at mga elementong sumusunod sa kanila, kung kaya't wala nang darating para tulungan sila. Nang marinig naman ng ama ni Arnel ang sinabi ng albularyo, walang pagdadalawang isip naman itong lumapit sa kinaroroonan ng mga aswang para yon ay pugutan ng ulo. Kahit nagmamakaawa man ang iilan sa mga ito, hindi yun sapat upang bigyan nila yon ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Naniniwala kasi ang bawat isa sa kanila na kapag nalipol na nila ang mga nilalang niyon, yun din ang magiging hudyat ng pagbabalik ng kalayaan ng kanilang lugar. Kalayaan buhat sa takot na mga nilalang na matagal na panahon na ding nilang inaasam. Maya-maya pa, nang tuluyan na nilang malipol ang mga aswang, lahat sila ay nagalak dahil sa mga nangyari. Noon din mismong gabi, nagkaroon ng pagpapasya ang kanilang grupo buhat sa tagumpay ng kanilang nakuha. Halos inabot sila ng umaga noon sa pag-iinom hanggang sa tuluyan ng magwakas ang gabing yon. Bagaman may mangilan-ngilan hindi naniniwala ukol sa kanilang ginawa, minabuti nilang wag na lamang yon pansinin. Karamihan kasi sa mga taong nakarinig ng istoryang yon, purong mga ordinaryong tao at masasabi mong mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Gayunpaman, sa kabila ng dami ng tumutuligsa sa kanilang mga ipinakalat na istorya, patuloy pa rin naniniwala sila Arnel ukol sa bagay na yon. Para sa kanila, hindi na mahalaga ang sasabihin ng iba, gayong nagawa naman nila ang kanilang responsibilidad sa baryo. Sa paglipas ng mga taon, hindi na naulit pa ang mga pangyayaring naranasan nila noong bata pa siya.
Kung noon ay hindi na sila lumalabas pagtungtong ng 2:00 ng hapon, ngayon, kahit magdamag pa sila sa labas, wala na silang pangamba. Pero alam nyo ba, na kahit tumanda man ng gusto ang katawang lupa ni Arnel, ni minsan ni hindi niya pa rin makakalimutan ang tungkol sa bata na kapamilya ng aswang na sumakop ng baryo nila sa Capiz. Wakas. Okay, grabe. Opinion ko sa kwento natin mga kabaryo, napakalakas nung albularyo, no? Wala masabi, lalo na dun sa part na ginawa niyang ritual na kasi para sa akin, yung ganon is yung sinukuan talaga, pero bago tong patay na paro-paro na nilapag sa lupa. Hindi ko alam kung anong ritual yon. Saka hindi rin nasabi kung anong karga nung albularyo, no? Although, normal na tao tong tatay ni Arnel, pero para nga sa ikakatigil nung pagsakop sa baryo nila nung mga aswang na yon, lalo na yung bata, yun yung parang isa rin sa kahanga-hanga sa tatay niya. Saka yun talaga, wala masabi dun sa albularyo. Hindi ko rin alam kung albularyong puro bato o nakakalam to ng mga aral na taglay ng isang ermitanyo. Pwedeng ganun kasi grabe yung ginawa niya ron, hindi biro yun. Hindi rin nasabi kung anong uri ng aswang, no? Pero wala na tayong ano ron, basta ganun yung nangyari. Walang namatay, walang nasaktan sa pamilya ni Arnel. All goods na yun para sa akin. Kayo mga kabaryo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa ko. Siya nga pala yung shoutout natin, next upload na, hintayin nyo na lang para maipon ko yung mga comment ninyo, tapos supportan nyo rin yung channel natin, Kwentong Baryo saka Kwentong Kalakbay. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.